Masakit daw ang ulo ni Kuya Kahil. Binigyan ko siya ng gamot. Paracetamol for kids. Tapos, para sa ispan ng umaga. Ako maglilinis ng bahay at magdi-declutter ng bahay para ipamigay yung mga hindi ginagamit. Kasi kapag marami ng gamit, tapos nakatambak na siya, mga laruan, mga damit, hindi na siya ginagamit, pwede na natin ipamigay. Ako, bye. Alis na si mama guys. Punta na siyang trabaho. Tindahan. Ayan. Marami tayong papamigay mamaya. Maaga ako maglilinis ng bahay para mamaya pwede na ako mag-declutter. Ang pangit kasi ng panahon, guys. Sobrang pangit ng panahon. Alam niyo yung maulan tapos biglang iinit, o mainit yung panahon tapos biglang uulan tapos iinit ulit. Kaya mahirap. Sumasama yung pakiramdam kung hindi ubulagnat naman. Sobrang useful talaga ng water dispenser sa bahay. Pinaka-importanting bagay. Water dispenser. So, dito na ako nagsimula sa lamesa. Nagpunas na ako. And then, magmamap ako ng buong bahay. Then, maglalaba ako. Yun yung pupunasan ko yung table ng glass cleaner. Sit down na. Be careful lang. Would you like bread or crackers, biscuit? Careful ka lang kay mainit. Then, magmamap ako ng buong bahay. Tatanggalin ko yung mga bedsheets na kailangan labhan. Dadalhin ko na lang yung mga bedsheets guys sa laundry shop today kasi medyo makulimlim. And para ma-disinfect sila. Kaya, kailangan natin asikasuhin. So, linis-linis muna tayo. And, yeah. See you guys mamaya. Again, time check natin. Mag-aalas 6 pa lang po ng umaga. So, galing dito. Ayan, maglinis tayo. Then, dito na side. Yan si Kuya Kahil. Then, sa kwarto ni Mama. Kwarto ng mga bata. Then, dito sa kwarto ko. Dami ng tambak, guys. Kasi, tinanggal ko na sa cabinet ko yung gusto kong ipamigay. Sabi ni Mama, ilagay lang daw sa gilid kasi meron daw siyang kaibigan na nakatira sa bukid na gusto niyang pagbigyan. Sabi ko, okay. So, tara mag-start. Oh. Hi. Good morning. Sana all marunong na mag-crocs. Linisan ko lang tong pool. Hi. She doesn't know how to put on crocs. It's me. Gani, thank you. Linisan lang natin tong pool kasi mamaya may scheduled play date yung mga bata. Sa kapitbahay na may 2 anak, kaedad ni Chico at kaedad din ni Calby. So, mamaya ko na lang ipa-refill to kay auntie mga 2 p.m. para by 4 p.m. Ha? Sorry. I'll go rest muna. Yeah? Yeah. You get a chair at the back. Naglilinis na naman tayo dito, guys. Hindi ko alam bakit may mga balat ng itlog dito. Why are you angry, anak? A few moments later.
morning guys! Time check 9:18 ng umaga. It's a happy Monday once again. I almost did something different ngayong morning kasi etong ubo namin ng mga anak ko, it has been, my gosh, parang mag-isang buwan na guys. Makabuang na yung ubo na to guys. Hindi ko alam kung anong klaseng bakterya yung nagapunta sa katawan namin at hindi matapos-tapos talaga. Pero napagod na ako kakabigay ng gamot, ng antibiotic, ng antibacterial, ng lahat na lang ng klase ng gamot. Pagod na ako guys. So anyway, my mom, si mama nirecommend niya kaming pumunta sa isang well-known na manghihilot dito sa Jensen. So na-mention ko na yan sa inyo before by the way, no, yung mga hilot-hilot, we do believe in them. My mom, nanay namin na batang-bata, ayan, si mama ay around 662, si mama. Big believer din siya ng ganyan, and I don't find any pangit or mistakes sa ganyang klaseng paniniwala. But sabi ni mama, dalhin mo na lang lahat dito sa taong to kasi alam ko kaya niya yung ayusin ganito ganyan. So sabi ko, pupunta na sana kami. Sabi ko kay auntie, prepare ka na, pupunta tayo doon, lahat tayo pupunta kasi yung ubo at sipon natin parang magwa 1 year na to. So sabi ko sa kanya, and then tumawag ako kay mama. Sabi ni mama, baka masyado na daw madaming tao ganitong oras kasi may priority number or whatnot. Sabi ko, baka mamaya maubos yung isang araw ko kakaantay. So ngayon, sabi ko kay auntie, change of plan na lang. Papanuhin ko ulit bukas kung paano. Kasi I heard we have to go there very early to line up. And then, mag-aantay tayo no kung kailan tayo aabutin ng linya. So kahit na abutin ka 5 oras, 7 oras doon, wala kang magagawa. So, yun sana yung gagawin ko today. Pero dahil alanganin nga sa oras at hindi ako sigurado, baka mamaya mag-end up na mag-antayan kami doon ng napakatagal. Sabi ko, tomorrow na lang. So, papanuhin natin ulit. But right now, I am going to the city. Maaga pa nag-message sa akin ang LL. LL kasi yung tawag ko guys sa Labalabi. So, kapag naririnig nyo akong nagsasabi ng LL, ayan ha, binibriefing ko kayo guys ha. Kasi minsan tinatamad akong magsabi ng Labalabi. So sinasabi ko LL. Pupunta akong LL, sinasabihan ko si Miss Giselle, may problema sa LL. Kailangang ihatid sa LL. Alam na nila. Or double L, ganun. Pero Labalabi, ayun, sa laundry shop. Ay meron siyang kailangan na gamit. So I'm going to buy those things. I'm going to send them to the shop, laundry shop. I have to work at Mayumi Thailand Closet ngayong araw. Kailangan kong mamalengke ngayong araw kasi wala na kaming isdang pangsabaw. Kailangan kong umattend sa playdate ng mga anak ko mamayang hapon ng alas 5. We have a scheduled playdate sa kapitbahay namin na ang edad ng mga anak katulad sa anak kong si Chico at si Calvi at mga babae guys. So sobrang excited ako kasi playdate for me serves as a very very important activity. Lalong-lalo na ngayong mga generation na to. So, konting pagkakamali lang natin guys in raising our children and exposing them on dun sa mga screens. Ang dami namang labahin itong laundry services na to. Uy, sarap na tabihan dyan ba? Pwede magbukas agad mamaya ng laundry shop para hindi siya mahirapan. But, asa na ba ako? Yes, very crucial. Kasi ngayon, iba na kasi talaga yung role ng screen. Alam ko hindi lang ako yung nanay na nakakapansin. Alam ko maraming parents nagsasabi na pandemic baby, na autism, ganito, may speech delay kasi ganito, dumaan sa pandemic, sa bahay lang kami. 24 hours kung pinapanood ng TV, ng cellphone, ng gadget, pinapalaro. Hanggang sa yung bata, nanginginig na guys, nagkaka-seizure na. So, very, very possible. Kasi what I know, hindi naman ako masyadong knowledgeable no, about sa effect ng screen, but I know that it is harmful, and I know for sure that the programs that they are doing for the children right now, they have some kind of technique how to make it addicting para sa mga bata. Kaya hindi ako nagtataka kung maraming mga shows ngayon na kapag nanonood yung mga bata sa screen, hindi man lang sila wala sila nagapisok guys. Alam mo na tawag mo dyan sa Tagalog, hindi na sila nagaganon-ganon ba? Nakatutok na lang talaga, ang mga mata nila sa screen. And then yung colors ng mga cartoons ngayon, overstimulating. Yung mga music ng mga ano ngayon, very, nakakaano siya, last song syndrome, gumaganon. Or kahit yung konting intro lang ng isang cartoon, nagtatakbuhan yung mga bata. There should be something there na nilalagay or ginagawa yung mga
gumagawa ng mga programs for children para ma-addict yung mga bata sa ginagawa nila. So I am so scared of those things, you guys. That's why I really try my best, which is I'm very lucky and fortunate, by the way, and blessed na si Auntie Christine ay talagang napakagaling sa mga anak ko. When it comes to disiplina, she can even do the whole week without screen time. But for me, I do let them relax and I do let them bond together at least 2 oras during the daytime, which is one movie or a series of something. Like ngayon, ang gusto nilang panoorin is yung hindi siya cartoon parang real movie siya about the kids who lost their mother, parang ganon. And then in the night, I also allow them like 2 hours or 1 hour, depende. Pero most of the time, movie siya. So ngayon, ayun nga, umalis na ako ng bahay, nakaligo na ang mga bata, nakakain na sila, nakalinis ako ng bahay konti. And then I told them that they could watch TV for 2 hours. So now, pupunta na tayo ng trabaho, guys. But my day is as full as ever. Again, before I end this episode, I would like to take this chance to thank you guys. Ayan, maraming salamat sa lahat sa inyo. 370,000 subscribers and 200,000 plus sa Facebook. Maraming salamat po. Of course, guys, kung wala kayo, guys, langawin talaga yung show ko. Anong gagawin ng YouTube channel ko, guys, na mga kwento ng buhay ko? Kung hindi kayo manood, langawin talaga ako left and right. Pero dahil nandyan kayong mga good mariteses. Ang good mariteses. Dahil nandyan kayo lagi nyo ako sinasamahan sa buhay at kwento ng buhay ko, no? As businesswoman, as single mother, as kaibigan, as kapatid, as boss. Ayun. Yeah, it's always, it's always a good day for me. And I always read your comments, by the way. Ayun. So maraming salamat, you guys. And I'm sorry, I excuse myself for having this kind of voice. I'm still having cough and runny nose. And hindi pa masyadong maayos yung paghinga natin sa ilong. Kaya medyo bed voice tayo 24/7. But yeah, all is well. Alhamdulillah. I'll see you guys on today's episode. And finally, nandito na tayo sa Mayumi shop. Nakapagtrabaho na po ako ng Bongelch. And nag-break na tayo ngayon dahil lunchtime na. It's 11:11. Hello, 11:11. 11:11 nga po pala yung pangalan ng convenience store ni Madam Ten Gibbs na pinatayo niya bago. Hindi ko alam bakit 11:11 nga ba yung kanyang nilagay. Bakit hindi 11:12? Parang mas madaling sabihin yung 11:12. Saan ka pupunta sa 11:12? Saan ka pupunta sa 10:11? Hindi na 7-11 o 11-11. But we are here right now. Nag-uusap kami nitong aking mannequin na parang laseng. Ayan siya, guys. Hindi ko ba alam, hindi naman kami nag-inuman, pero bakit siya parang matutumba? Eto kasi mga mannequin na to, pre-love ko tong nabili. So ngayon, ibibenta ko na rin to as pre-love. Tapos yung stand niya, parang feeling ko, pag nagkatabi kami ng stand na yan, matetetanos tayo. So, ibibenta ko na yan siya ng pre-love. And, yeah, sana may bumili kasi I don't want you anymore. So, nagluto na si Miss Giselle ng kanin. Kami lalabas, guys. So, sabi ko, bakit nga ba tayo nakain dito sa shop? Marami namang karinderya sa paligid-ligid. Bakit hindi na lang tayo kumain sa labas? At wala na tayong huhugasang pinggan. O, diba? Sabi kong ganun. So, sabi ko kay Miss Giselle, ganun na lang yung gagawin namin. So, simula last week, yun yung aming practice. At ngayon nga, wow, I love that. Nagluto si nanay today. O sige, dalhin mong baon mo, ha. Ang dami mo namang dala. Ano yan? Ano yan? Ay, yung saging minatamis na may gata? Oh my gosh! Wow! Giref mo? Or mainit? Masarap yan. Ano man yan siya? Uy, dalhin mo na rin yan na lang ang ating dessert for lunch. Ha? Meron kaming problema. Sabi ni Mrs. Okay, wala naman akong choice. Meron kaming problema dito sa shop, guys. Ang aming toilet ay nangangamoy dahil wala po siyang exhaust fan. So, maaga pa po ako nakipag-usap sa aming landlord. So, normally, may mga landlord na mahirap kausap. Mabuti yung amin, hindi. Basta sincere lang yung mukha mo na talagang kaawa-awa pa na parang wala ka talagang magawa kundi tulungan ka nila. So, sabi ni Miss Giselle, itong toilet namin, nangangamoy siya kasi wala siyang exhaust. So, medyo sad yung aking Disney princess dito sa Mayumi, Thailand closet. Pagpasok niya kanina, ayaw niya daw yung amoy. Sabi ko, don't worry, madam to the rescue. Oh, sabi ko, I'm coming! I'm on my way! And dumiretso na ako sa landlord, kinausap ko. Ganun yung mukha ko, guys, eh. Sir, sabi ko, sir, I need your help ba? Oh, diba? Oh, nga naman, ma'am. Pinaana pa si sir. Oh,
Bakit daw? Bakit ano nangyari? Sabi ko, sir, yung toilet ng shop namin, sir, ba, wala mga exhaust fan. Uy, mabaho man masyado, maabot yung mag-amoy-amoy yung mga damit namin pag walang exhaust fan. Tapos pag malibang kami, sir, bahala na kayo magsabi kung ano yung malibang sa inyo sa Tagalog. Basta sa amin sa Bisaya, malibang is malibang. Pag malibang kami, sir, ba, hindi nagalabas yung baho, sir. Yung amoy, sir, mag-ikot-ikot yan doon sa toilet ba. Parang maano kami, maposokate. Maposokate or masopokate? Edit out. Edit out. Ayun. Anyway, guys. Maiyak pa tayo. Anyway, what I'm trying to say is, yun nga, ngayong araw, ang busy ni Miss Giselle. Kasi ngayong month ng April, guys, kami ay nag-back-to-back promotion. Kung nagtatanong kayo, once again, lagi kong sinishare sa inyo yan kasi every platform ng social media is a good way to advertise and to promote. This is our boutique, guys, Mayumi Thailand Closet. Please inbox us or reach us there. Meron din po kaming WhatsApp contact number which is down below. Ayan. Hindi ko makakalimutan, ilalagay dyan yung aking WhatsApp number. Please feel free to contact me, guys. Para sa mga customers natin na maramihang bumili, sa abroad galing, ayaw ma-scam, video call po anytime. Huwag kayong makipag-transact pag walang video call. Hindi nyo nakikita itong makapal kong mukha. Huwag na huwag kayong makikipag-transact. Pero anyway, nagkaroon kami ng promotion this month of April na clearance sale para sa mga stocks namin kasi tag-iisa na lang talaga sila. Na nag-discount kami from 300 pesos 200 pesos at 100 pesos plus free shipping kami nationwide. Nationwide meaning sa Pilipinas lang ha, hindi abot sa Pluto tsaka Jupiter ha. Baka mamaya may magtanong na naman sa akin ha. Pero anyway, that is a very good deal para sa amin at para na din sa inyo. We always enjoy kapag meron kaming mga offer na ganyan. And by the way, medyo malungkot kami ni Miss Giselle. So what we are going to do, we're going to play What's in the Box. Why don't we do that, no? Let's play What's in the Box today and then mamimigay kami ni Miss Giselle ng t-shirt. Oh, wow! Miss Giselle, we will play What's in the Box ha. Mag-announce ka dun sa Mayumi Thailand Closet and i-share ko. What's in the Box today? And then, mamimigay tayo ng t-shirts para sa mga winners. Oy, bongga! So, if you want to join our kasiyahan, our promotion, if you are looking for dresses from Bangkok, Thailand, sleepwear from Bangkok, Thailand, co-ords from Bangkok, Thailand, maxi dresses, long sleeve dresses, sleeveless dresses, bestida dresses, ano pa ba, off-shoulder dresses, lahat yan available po sa Mayumi Thailand Closet. Okay. So, yun lang guys. Kami muna ay manananghalian. Nasaan na ba yung aking tarak-tarak Ranger? Iniwan kami sa ere. Wait lang, message ko muna. Natawagan ko na. Hello! Oo, ilapag mo yung eroplano. Dali. Yung yung 20-seater na eroplano. Ay, wait lang. Message na lang pala natin. Hindi pala nasagot eh. Wait, ayan. Nakapalit ko sa DIY pero palpak. Dili masulod ang Type-C. Oh, ako lang na siya. Sorry. Okay, guys. So, what I'm trying to say is, let me go. Ako yung tawag nito, magpe-prepare na for lunch. Check mo daw kung andyan si RM lang ka. And then, kunin mo na lang din yung yung mga tools sa sasakyan, please. Ayan, ay, sorry. I'm going to work in the LL today. Huwag mo akong idamay. So, bumili ako ngayon ng mga gamit pinapabili sa akin ni Ate Hana. Ito yung resibo, tools, blue KCC bag sa likod. Ibaba na yun. And then, kindly send a message na lang kay para ma-inform na nandito na pwede na kunin mamayang hapon. Bumili ako ng resibo namin kasi yung resibo namin ubos na. So, I'm using this kind of resibo muna guys sa LL. And, ano pa bang pinabili niya? Notebook at saka scotch tape. Scotch tape. Talaga matigas na scotch tape, no? Ayan. By the way nga pala guys, I would like to tell you, yun nga napupunta kami ng Bukidnon. This 24 to 26 or 24 to 27th, we will be around the area of Manolo Fortich, Del Monte, I believe. Hindi na kami pupunta ng Dahilayan. I would like to visit some few parts in Bukidnon na less traveled, hindi masyadong touristy but beautiful. So if you guys know any places at all na affordable, maganda, nakaka-relax, nakakawala
ng pagod, nakakatanggal ng negativity sa katawan, nakaka-good vibes. Please let me know. Comment them down below para i-check namin. If you know any karinderya, any kapihan, any tambayan na masarap puntahan, syempre kasama ko po ang aking mama, ang pinakamamahal kong nanay ng Kanunay Panabang. Kasama ko si Boss Jean dahil siya po ang magdadrive ng aking tarak-tarak. Kasama ko si Kuya Kahil because he will be playing soccer. Meron silang tournament. Kaya main reason ba't kami pupunta ng Bukidnon is because of my son, Kahil. And of course, kasama ako as financer. Tagalagay ng gasolina, tagapakain sa buong pamilya, guys. Hindi pwedeng mawala yan. And, yeah, we will be there from 24, 25, 26. Then, we will be leaving Bukidnon on 27th. Once again, if you would like, if you see us, guys, please wag po sana akong mahiyang mag-approach sa inyo and vice versa. Kasi natutuwa po ako kapag, meron tayong nakikilalang mga bagong kaibigan na talagang face-to-face. So, maraming salamat. I'll see you soon, Bukidnon. See you next week. Ay, ngayong week pala, I cannot wait for our road trip. So, dito kami dadaan na side ng Davao. Sorry, sa may Toril na area kami dadaan. So, from there, we will have unlimited stops. I would like my mom, I would like my Boss Jean, I would like Kahil to see more of the Philippines by road. Ayun. So, kung may alam talaga kayo, guys, please pa-comment naman sa baba para ma-check ko yung Facebook page nila kung meron. And then, sorry po. And then also, pupunta kami ng Baganga, inshallah, Baganga Davao Oriental, this May 1, May 2, May 3, at May 4. Aalis na kami ng May 4, guys. Pupunta kami ng May 1. Dito po kami dadaan na side sa may Tagum. So, kung meron po kayong mga the same, no, sa mga taga-Tagum area, sa madadaanan namin na lugar, let me just check, ha, yung lugar na dadaanan natin. Kasi pinakita ko sa friend ko, sabi niya, yun daw yung tamang lugar na dadaanan natin. Dahil daw, hindi siya, mas maganda daw yung daanan. So, Baganga tayo. Baganga. So, ang dadaanan natin is from Jensan, Digos tayo. After ng Digos, we will be passing Davao. After Davao, we will be passing Tagum, then Nabunturan, then Compostela, then Katiil, going to Baganga. So, that's what... Sorry po. Edit out. So, imagine you to, guys. Ayan, ikot ko yung camera. Imagine that. Imagine where we are going. Tapos tawa ako ng tawa kasi sabi ko sa friend ko, maganda ba talaga ang mga dagat sa Baganga? Sure ka? Sabi niya, oy, walang tapon. Guys, wala daw tapon yung dagat sa Baganga, guys. So, dito tayo na area pupunta. And then, we are going to see nice places dito sa may area ng Baganga. But if meron kayong mga good stops, mga pahingahan, mga lunch area, mga karinderya na kailangan talaga nating itry dito sa side ng Katiil, dito sa side ng Compostela, please let us know para madaanan natin at ma-vlog. So sa lahat po ng, hindi ko alam, parang sarado yata yung curtain falls ngayon, sabi ng kaibigan ko. But that is our plan. Inshallah, it will happen on May 1 to May 4. Ayun, hindi po kami matutulog sa mga area na to. Dediretso na po kami sa Baganga. Aalis kami ng around 6 o'clock ng umaga. And then we will be traveling. Magsa-stop kami halfway to eat our lunch. And then dediretso kami ng Baganga to enjoy the Labor Day May 1. Then 2, 3, uuwi kami ng 4. Ayun. So maraming salamat in advance sa lahat po na mag-iimbita at magbabayad ng aming kakain. Ano ba yun? Sorry guys, ang kapal ng mukha. Maraming salamat sa lahat ng message sa akin naman. Baka makadaan kayo dito. Pwede po ba mapapicture? Yes po, pwede. At wag po kayong mag-alala, ma'am, ha. Baka joke lang po yung akin. Meron naman po kaming pambili ng pagkain kahit papano. Pero meron talagang nag-message sa akin, ma'am, pwede ko po kayo makita, ma'am. Hanapan ko kayo ng native na manok, sabi niya. Native na manok, ma'am, padala ko sa inyo. Ala, grabe siya. Effort to the highest level. Huwag kang ganyan. Mabilis ba ako ma-inlove? Taga dun nga, sa may daanan natin papuntang Baganga. Baka ma-inlove po ako. Mabilis akong ma-inlove. Tapos baka na-inlove ako sa manok. Hala. Baka walang signal dyan, mamaya. Yung manok na prepare mo na 10 piraso, hindi namin mauwi. 10 piraso, ang kapal ng mukha. Pero tawa-tawa si Miss Giselle, oh. Pero pinagpipray ko na makasama si Miss Giselle, magpapaalam pa daw siya sa mama at papa niya. Baka hindi daw siya payagan eh. They're very strict, you know. So sabi ko, paalam ka kasi Baganga is a very nice place. A lot of people really wants to go there, but we don't have that chance. So why don't we go together? Allah.
So, sabi ko sa kanya, sama ka para mag-enjoy tayo. Magtatay-latay tayo dun sa bridge ng Baganga. And mag-sunbathing tayo sa mga dagat ng Baganga. We are so excited, you guys. Abangan ninyo ang lakad namin yan. We cannot wait to be with you, of course. And, yeah, I cannot wait to share our moments with you there in Baganga. At sa lahat ng mga mamamit namin, we are looking forward, you guys. I'll see you on the next episode. Kami muna yung kakain ng lunch. Again, hindi pa tapos yung araw ko. See you. A few moments. Okay guys, lunchtime. Ito yung ulam namin. We have tilapia, we have paklay, and then we have gulay. Bon appetit.